JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Razel. Taong 1996, Bicol. Mula sa mga ninuno, naipasa sa bawat henerasyon ng angkan ang kwento mula sa Ugima. Maalamat na engkantadong nilalang sa paglalarawan ni Lolo Bunjing, kalahating tao, kalahating kambing. Meron itong mutya na kung makukuha ng tao, ipagkakaloob ang tinataglay na liksiat sa bulag. Mahilig maglaro ang nilalang na ito. Kung siswertein ka, mamamataan sa damuhan tuwing gabi. Lumulundag, inaaliw ang sarili. Hindi nito intensyon ang manakot ng tao, pero kapag sila ang inunahan, hindi nalalayong malupit ang ganti. Ilang beses na ring nakaengkwentro ni Lolo Bunjing ayon sa kwento. Kung nararamdaman nito ang kabutihan ng iyong puso, sila pa ang maamo. Lalapit para makipagkaibigan. Kaso nga lang dahil sa itsura na nakakakilabot, hindi maiwasang matakot ng mga tao. Minsan sinasaktan pa para itaboy. Sa ulit-ulit na kwento tungkol sa halimaw, isang bagay lang ang pumukaw sa atensyon ng magpinsang Razel at Peter. Ito ay walang iba kung hindi ang mutya. Meron silang kapitbahay na isang antingero. Manghang-mangha sila sa kakayahan nito. Hindi tinatabla ng anumang patalim, bala o kahit ano pang sandata. Bukod dito, nagagawa pang labanan ang iba't ibang uri ng aswang. Nang sumapit ang kabilugan ng buwan, kung kailan lalabas ang nasabing ugima, nagpasya ang dalawa na samantalahin ang pagkakataon. Sakto lang ang tiyempo para mahuli ang ugima. Makuha lang natin ang mutya. Pwede na tayong magyabang. Naiisip ko pa lang yan. Marami na akong planong gawin sa mutya. Hindi ko lang uubusin ng mga aswang. Hahamunin ko rin ang mga engkanto at lulunukin ng anumang patalim at bala. Hoy, ako naman, magagawa ko ng taguan yung mga kalaban ko. Lalo na yung grupo ni Adonis. May sabulag ang mutya eh. Pwede natin pagkakitaan. Kapag may lugar na sasalakayin, alokin natin sila ng serbisyo kapalit ang malaking halaga. Nakatulong na. Nagkapera pa, hindi ba? Ano pang hinaantay natin? Tara, huliin natin ang ugima. Pero, hinaan mo yung boses mo ha. Baka marinig tayo ni Lolo Bunjing. Wika ni Peter sa pinsang si Razel. Nang masiguradong tulog na ang lahat, pumuslit na ang mga ito. Sa dulo ng taniman kung saan malawak ang damuang pastulan ng kambing at iba pang hayop, dito pumwesto ang dalawa. Isa ito sa lugar kung saan binabanggit sa kwento ni Lolo Bunjing na minsang nasipatang ugima. Matyaga silang nag-intay hanggang sa pagsapit ng takdang oras. Nagsimulang bumigat ang pakiramdam dulot ng hangin. Hindi nagtagal. Lumitaw ang palundag-lundag na nilalang. Tunay na kalahating tao, kalahating kambing. Mabalahibo ang katawan. Kulay itim, nanlilisik ang mga mata. Taglay ang hubog ng tao pero ang braso, muka, binti at ang buntot ay sa kambing. Lumulundag lang ito na parabang naglalaro. Sina Razel at Peter sa kabilang banda. Pigil hininga dahil umaalingasaw ang amoy. Sinundan nila ng tingin ng ugima hanggang nakatsyempo. Sumot ito sa sagingan at doon naabutan nakasalampak sa lupa. Dahan-dahang nilapitan sabay sunggab. Gulat si Razel nang matapos sakmalin. Sinaksak ng sinaksak ni Peter sa leeg ang nilalang. Umangil ng napakalakas at sumubok manglaban. Ang problema, nahirapan itong kumilos dahil may malaking sugat sa tiyan. Hindi napigilan ng pinsan. Napansin na lamang, nalagutan na ng hininga ang halimaw. Panis!
Wala palang binatbat yung nilalang na to sa lakas ko eh. Oh, tignan mo. Sinaksa ko lang patay na kaagad. Eto ba yung pinagmamalaking ugiman ni Lolo Bunjing? Ay sus, wala naman pala eh. Hoy Peter, wala sa usapan natin na papatay ng ugima. Kakausapin lang dapat natin ha. Ano ba ginawa mo? Mangingi lang dapat tayo ng mutya pero pinatay mo yan. Kung makasabi kang pumatay parang tao yung pinaslang ha. Uy tol, huwag kang umarte ng ganyan. Hindi ba gusto mo naman talaga makuha yung mutya? Duda ako na magbibigay yan kung idadaan natin sa usapan. Patay natin kaagad para kapag nagtagumpay tayo, makukuha natin yung gusto natin. Akala ko pa naman ako yung malakas yung loob. Pero ikaw pala yung brutal. Kung sana alam kong papatay ka, hindi na ako sasama eh. Bahala ka na nga dyan. Tumalikod si Russell. Dali-daling naglakad palayo. Pero muling bumalik nang makuha ng pinsan ang mutya na nasa bibig ng ugima. Puting bato na kasing liit ng lansones. Nanginginig pa ang mga mata nila. Nag-agawan kung sino ang hawak. Pero dahil may pagkasalbahe si Peter, sa kanya ang mutya. O teka lang, ako'y nakakuha eh. Hindi ba ang sabi kung sinong nakahanap, siya ang magmamay-ari? Huwag ka mag-alala, hindi ko naman ipagkakait sa'yo yung mutya. Papairamin di kita sa takdang araw. Sa ngayon, kailangan na muna nating umalis. Mamaya, mabuhay pa tong halimaw na to eh. Hindi natin alam baka siyam yung buhay niyan. Naunang tumakbo si Peter. Sumunod naman si Russell. Hindi to makapaniwala sa ginawa ng pinsan. Pinatay ang ugima. Ito pa ang umangkin ng mutya. Kinabukasan, taas noong humarap sa hapag si Peter. Hindi maiwasang magkuyom ng kamaon ni Russell. Alam niya ang dahilan ng kayabangan nito. Ibang klase ka rin Peter ha. Tumakas ka kagabi, tapos binabalandra mo sa akin yung mga ngiti mo. Saan ba kayo nagpuntang dalawa? Pati ikaw Russell ha? Wika ni Lolo Bunjing. Si Lolo naman, umagang umaga, mainit kagad yung ulo. Isang tabi niyo po muna yan Lolo. Nasa harapan tayo ng hapag oh. Tara kain na. Tugon ni Peter. Naunang sumunggab sa pagkain. Tahimik lamang si Russell. Lihim na pinagmamasdan ng pinsan. Nang matapos sa agahan dumiretso sa labas para magyabang. Dati nang magaspang ang ugali ni Peter. Pero ngayon lalong naging hambog. Sinisigawan ang kahit na sinong nakakasalubong. Basta na lamang nananakit ng mga bata. Kahit ang kasing edad niya o mas matanda. Hindi nakakaligtas. Naghahamon ng suntukan. Kung dati hanggang bibig lang ang pakikipag-away, ngayon pisikala na. Hindi niya ito inawat. Hinayaang magulpe ng hinamong grupo. Siya din naman ang nagsimula. Kaya para kay Russell, dapat lang makatikim ng ganti para matahimik ang pagiging hambog. Duguan itong gumapang papalapit sa kanya. Hoy! Mangmang ka ba? Bakit hindi mo ako tinulungan? Hindi mo ba nakitang ginugulpi na ako? Tignan mo itsura ko, duguan oh. Huwag mo akong sigawan, dapat lang yan sa'yo. Ikaw yung nagamon sa kanila eh. Nagyayabang ka kasi may hawak kang mutya. Peter, duda ako nagagana yan sa'yo. Sa ugali mo pa lang, napakayabang mo. Mali pa yung proseso ng pagkuha. Ah, ganon kinakalaban mo ko. Ikaw na rin ang nagsabi na may mutya ako. Paano kung sa'yo ko gamitin yan? Akala ko ba magkakampi tayo? Bakit para... Ah, alam ko na. Naiinggit ka no? Sumama ang loob ni Russell. Umatras siya. Umiwas dahil baka sila ang magkabanggaan. Tuluyan na ring tumahimik ang dalawa nang pumunta si Lolo Bunjing. May nakapagsabi rito ng panggugulo ni Peter. Tumulong na lamang siya sa pag-alalay dahil hirap sa paglakad ang bugbog saradong pinsan. Habang ginagamot si Peter sa kabilang kwarto, dali-daling hinanap ang mutya. Hinalungkat ang bawat sulok ng silid pero hindi magilap.
Nang balikan ang tingin ng pinsan, napansin ang nakapalupot na tela sa tagiliran. Kagad tinabunan ng makitang nakatitig siya. Nang sila na lang ang naiwan sa tahanan, nagkaroon ng komprontasyon. Aminin mo na kasi naiinggit ka sa akin. Makukuha mo na sana yung pangarap mo, pero hindi natuloy, ang bagal mo kasi. Kung sana, kinuha mo kagad yung nasa bibig ng ugima. Hindi ka sana naiinggit ngayon. Kaso makupad ka eh. Mahina pa. Kung magugulpi lang ako ng grupo ni Adonis, wag na lang. Kahit lunukin mo pa ang mutya, wala akong pakialam dyan. Hindi mo man aminin sa salita, pero halata sa kilos mo, boy. Ipagdasal na lang natin na maaga ako mamatay para ikaw ang pumalit sa akin bilang tagapangalaga ng mutya. Sige lang, maging masaya ka. Sigurado ko hindi magtatagal. Mararamdaman mo ang hamon ng isang may tangan. Akala mo basta-basta lang yan? Bangungutin ka sana. Dalawin ang espiritu ng ugima. Malay natin, siya pa ang papatay sa'yo. Kahit matindi ang banta ni Russell sa buhay ng pinsan, tumawa lang ito. Hindi dinibdib ang sinabi niya. Hinayaan na lang dahil sa tingin ng binata. Lalo lang siyang magagalit kung sasabay pa rito. Sa paglipas ng mga araw, lumala nang lumala ang kahambugan ni Peter. Nagsimula ring questionin ni Russell ang kakayahan ng mutya. Unti-unting nagkakaisa ang tangan at ang binata. Nasaksihan niya kung paano makipagbuno ang pinsan sa mga kalaban. Mas maliksi. Nadagdagan pa ang lakas. Ibang-iba kumpara noon. Maging ang balat ay unti-unting naging bakal. Nang balikan ang kwento ni Lolo Bunjing, hindi pagkakalooban ng mutya ang taong may kagaspangan ang ugali. Kaya gano'n na lamang ang pagtataka kung bakit ang katulad ni Peter na walang ginawa kung hindi ang kahambugan, pinabura ng mutya dahil naguguluhan, nag-usisa. Oh, nakakagulat naman ang tanong mo. Bakit mo naisip pag ganyan? Sumasagi lang ho sa isipan ko. Hindi ako pinapatulog ng tanong ko kaya ipapasagot ko sa inyo. Posible ho ba na yung taong masama, pati na rin yung mutya magkaisa? Depende kung anong mutya ang hawak ng tao. Kung ito ay nanggaling sa kasamaan, ay pwede silang magkasundo. Kung mutya ho ng ugima. Natigilan sandali si Lolo Bunjing. Direktang tumitig sa mga mata niya. Habang tumatagal, lumalalim ang tanong mo. Marami akong kwento tungkol sa ugima, pero konti lang ang alam ko pagdating sa mutyang taglay nito. Sa pagkakalam ko, pagkakalooban ng ugima ang tao kapag nakaramdam ng kabutihan. Kapag naman tinulungan ng nilalang sa kalunos-lunos na sitwasyon, ganun din. Bihira lang kasi magkaloob ng mutyang ganitong nilalang. Bakit ka ba nagtatanong? Nasasabi ka ba sa mga kwento ko? Alam mo, mabuti pang umupo ka. Dahil may naisip ako. Hindi na ho kailangan. Ang totoo, yun lang ho ang tanong ko. Nasagot nyo naman ho. Maraming salamat. Pinutol kagad ang balak na kwento dahil aabuti ng ilang oras bago matapos. Paulit-ulit lang naman ang sinasabi nito. Nang maabutan si Peter sa pastulan kung saan nahagip ang nilalang, napailing na lamang siya sa kayabangan nito. Inuto ang mga kabataan, pinapatakbo, pinakuha ng kung ano-ano. Sino man ang magkamali ay pinagbubuhatan ng kamay. Pasimple itong kumaway sa kanya. Sumenyas na lumapit pero sinamaan lang ng titig. Wala siyang balak maisali sa kalokohan ng pinsan. Ngayon lang din napagtanto ni Russell, nagkalayo na sila ng loob. Sa kabila kasi ng ugali nito noon, nakukuha pang sabayan at sitahin. Ngayong napapasobra, hindi na madadaan sa anumang pangaral, maging si Lolo Bunjing ay napeperwisyo. Pagsapit ng gabi, napansin ni Russell ang paglabas ni Peter. Dali-dali siyang sumunod. Malayong lugar ang pinunta nito. Maigit oras ang haba ng paglalakad.
Nagulat nang bumungad sa hindi kalayuan ang tagpo ng babae kung saan inaatake ng nilalang. Kagad namang sumaklolo ang pinsan. Kinalaban ang aswang. Hindi niya narinig ang sinabi ni Peter pero alam niya na puro ito kahambugan. Bumunot ng itak sabay sugod sa aswang. Sa mga unang sandali, kahit papano tumatama naman ang atake. Kaso nga lang hindi nagtagal gumante ang nilalang. Binalibag ang binata, paulit-ulit na kinalmot. Lihim na nagdadasal si Russell na sana makabawi ang pinsan bago pa ito ang unang mamatay. Kaso nga lang hindi na siya nakatayo. Tuluyang nalugmok sa kinalalagyan. Dito na siya kumilos. Sumigaw upang agawin ang atensyon ng aswang. Pansamantalang tinigilan ng pinsan. Hindi naglaon siya ang binalingan nito. Nadampot ang itak pero hindi nataga dahil siya ang naunahan. Tumilapon. Bumulusok sa paliguan ng kalabaw. Pasimple siyang inahon ng halimaw. Binalibag sa lupa at saka dinaganan. Akma na sanang kakalmutin ng lumitaw ang nilalang. Sinakmal sa leeg. Tinangay patungo sa madilim na bahagi. Umalingaw-ngaw mula roon ang ingay ng dalawang halimaw. Hindi nakaligtas ang aswang. Siniguradong mapapatay. Hindi nagtagal tumahimik ang paligid. Dahan-dahang lumapit si Russell para alamin ang nangyayari. Pero napatras nang lumundag sa harapan ng ugima. Ito ang nilalang na tinambangan nila ni Peter nung gabi. Nanigas sa kinakatayuan ng amoy-amuyin siya nito. Pumaikot sa kanya. Hindi naglaon dali-dali itong tumakbo sa kinalalagyan ni Peter. Sumunod sa pag-aakalang may gagawing masama ang nilalang. Katulad niya. Sinimot-simot. Kinuha ang mutya sa bulsa ng walang malay na binata. Inilapag sa paanan ni Russell. Hindi maunawaan kung bakit. Hindi na rin nakapagtanong dahil biglang naglaho ang halimaw. Binuhat si Peter at saka dali-daling inuwi sa tahanan. Siya pa ang napagalitan ni Lolo Bunjing na pagkamalang ginulpe ang pinsan. Nagtawag ng manggagamot. Sinuri. Ginamot. Pero binalaan na wag pahawakin ng mutya si Peter upang hindi na madagdagan ng problema. Nagulat naman si Lolo Bunjing sa tinutukoy na gamit. Si Russell ang sumagot. Inamin ng tungkol sa ugima. Hinila siya nito sa labas upang doon pag-usapan. Ugima, eto ba yung palagi kong binabahagi sa inyo? Meron ba tong kinalaman sa mga katanungan mo sa akin nung nakaraan? Si Peter ba ang tinutukoy mo? Tumango si Russell. Detalyadong sinalaysay ang lahat. Si Lolo Bunjing sa kabilang banda. Hindi makapaniwala. Matagal na nitong alam ang tungkol sa ugima pero hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na makita ang mutya. Binalikan nila ang manggagamot. Nag-usisa sa sinabi nito na wag pahawakin ng mutya si Peter. Ang sabi, kung makakahawak muli ng mutya na sapilitang kinuha sa ugima, hindi nalalayong atake nito. Kapag nagkataon, ang nilalang mismo ang papatay sa binata. Dahil dito, inutusan ni Lolo Bunjing na itapon ang mutya. Sa halip na itapon ni Russell, naisipan niyang hanapin ang ugima para ibalik na lamang ito. Sakto namang dumaan si Mang Rito, ang manggagamot. Nakiusap ito na siya na ang magligpit ng mutya. Nagtiwala siya dahil marangal na tao, kilala sa pagiging mabuti. Nang makalayo na ang binata ay hindi sinasadyang mapalingon nang marinig ang ingay ng matanda. Inakala nitong nakalayo na siya, kung kaya't napasigaw sa tuwa. Naunawaan ni Russell ang kilos nito, kaya naman nagmamadaling bumalik para agawin. Russell, ano ginagawa mo? Hindi mo pwedeng bawiin yan. Ililigpit ko na nga eh. Akin na. Naturingan kang marangal sa tungkulin mo bilang manggagamot. Yung pala, may kasamaan ka rin na tinatago. Wala kang pinagkaiba kay Peter.
Kumaripas ng takbo ang binata kaso lang naabutan. Dito siya napagbuhatan ng kamay. Pilit niyang pinipigilan ng matanda na hindi makuha. Kaso nga lang, sinaksak siya ng balisong sa tagiliran. Matagumpay nitong nakuha ang gamit. Huwag mong ipagkait sa akin to. Total kapag nasa pamilya mo, babalikan kayo ng ugima. Hayaan mo na sa akin. Tanawin mo na tulong ko sa inyo para ako ang balikan ng ugima. Sige na bata, ito ang dahon gamitin mo. Makakatulong yan para gumaling ang sugat mo. Alis na ka! Nagmamadaling umalis si Mang Rito, pero biglang natigilan sa paghakbang kasabay ng pagluhod. Pagyuko sa sarili, bumulwak ang dugo sa tiyan na malaki ang pagkakabukas. Sa harapan nito, bumungad ang ugima. Galit na galit. Binawi ang mutya at saka tinapos ang buhay ng matanda. Dali-daling tumayo si Russell. Natatarantang humahakbang pero siya naman ang natigilan. Humarang ang ugima. Sa hindi malamang dahilan. Lumapit ito at ang mutyang hawak ay nilapat sa sugatang tagiliran. Sa sobrang bilis ng kaganapan, napansin na lamang ng binata na unti-unting nawala ang kirot. Nawala na rin ang nilalang na kanina ay kaharap lang. Nang masipat ang nakabulagtang si Mang Rito, natauhan ang binata. Nagmamadaling umalis ng lugar bago pa may makakita. Tuluyang nahiwagaan si Russell sa bisang bigay ng mutya. Naghilom ang sugat kahit wala siyang gamot na inilapat. Itinago itong mabuti dahil sa mga oras na ito, nagkamalay na si Peter at ang mutya ang bukang bibig. Si Lolo Bonjing ang nagsabing tinapon na ito dahil nagdudulot ng panganib sa kanila. Hindi matanggap ng pinsan na basta tinapon ni Lolo Bonjing ang mutya. Tinanong pa kung hindi ba nito alam ang bagay, kung wala bang ideya sa pwedeng ibigay. Natahimik ng magalit ang matanda. Russell, siguro naman tumupad ka sa utos ko. Ayoko nang masaktan ng pinsan mo. Hindi pa siya lubos ang magaling, pero hinahanap kagad ang mutya. Tahimik lang si Russell. Maigpit ang hawak sa bulsa kung saan nakasilid ang mutya. May parte sa kanya na gustong itapon ng bagay sa takot na magkatotoo ang sinabi ng manggagamot. Kaso nga lang, malakas ang hatak sa pag-intindi sa kilos ng ugima. Parang gusto nito na siya ang humawak ng gamit kaysa ibang tao. Nung una natatakot ang binata pero kalaunan, unti-unting nalabanan. Nagamit sa aktwal na sagupaan nang minsang gabing umuwi mula sa bayan. Pasan ang kalahating sako ng bigas. Binaybay ni Russell ang kahabaan ng daan. Nang maputol ang tsinelas, tumabi muna para ayusin. Sakto namang narinig ang ingay. Malayo ito pero malinaw na umabot sa pandinig ng binata ang sigaw ng saklolo. Otomatikong kumilos. Pinunta ng direksyon. Naabutan ang mag-ina na sinasalakay ng aswang. Dumiretso sa silong si Russell. Binunot ang nakitang itak. Walang pagdadalawang isip na tinaga ang halimaw na akma ng sasakmali ng bata. Nakuha pa nitong manlaban. Tumilapon siya sa labas. Naiharang ang mga kamay sa sunod-sunod na kalmot. Pero hanggang doon na lamang dahil nang makabuelo, ilang beses tumagos sa katawan ang patalim. Nang masiguradong ligtas ang mag-ina, hinila sa malayo ang bangkay ng halimaw. Naguguluhan kung saan itatapon, pero nasagot ang problema nang lumitaw ang ugima. Napalundag sa gubat ang binata. Pasimple nitong hinila sa binte ang bangkay at saka sinama sa paglaho sa kadiliman. Pagdating sa tahanan, naamoy ni Peter ang samyo ng aswang mula sa kanya. Dito na nagsimula ang matinding komprontasyon. Nasa iyo yung mutya, no? Huwag mo nang ipagkaila. Kaya pala parang may nagbago sa iyo, ha? Hindi mo tinapon. Inangkin mo. Nasaan na? Akin na. Ibalik mo sa akin yun. Ano ba, tumigil ka nga. Oo, nasa akin ang mutya.
Kinuha ng ugima sa'yo para ibigay sa akin. Huwag ka nang magtaka kung bakit, dahil alam mo na mas karapat dapat ako. Nawala ng balanse si Russell ng suntukin. Alam niya na susuntukin siya ng pinsan, pero hindi siya umilag. Hinayaan niya itong maglabas ng galit. Sinalo ang lahat ng lakas. Pagkatapos ay siya naman ang gumanti. Doble ang balik. Nagbabaka sakaling matauhan sa makasariling hangarin. Tinigilan niya nang dumating si Lolo Bonjing. Walang sumagot ng mag-usisa. Dahil naguguluhan na ang matanda sa sitwasyon, pinalipat si Russell. Nanuluyan sa maliit na kubo doon sa taniman. Dito nakilalang lubos ni Russell ang mutya. Hindi lang ito nagbibigay ng lakas. Hindi lang din nagpapagana sa laban sa tuwing may naghahamon. Nagdudulot ito ng ginhawa, banayad at kapayapaan. Maging ang emosyon ay nagagawang paupain. Tinuruan siyang kontrolin ang damdamin. Nagtalaga din ng oras kung kailan magdarasal bilang pagpapasalamat. Dahil mag-isa lamang siya, inakalang wala nang sagabal sa anumang gagawin. Si Peter, hindi pa rin tapos ang hinanaing sa mutya. Pabigla-bigla itong susugod, maghahamon ng away. Ilang beses na siyang pinagtangkaan, pero sa kabutiang palad, nagawang takasan dahil sa senyales ng tangan. Alam nating dalawa kung sino ang nakakuha ng mutya sa katawan ng ugima. Huwag na nating antayin na umabot pa tayo sa punto kung saan magsisisi tayong dalawa. Ibigay mo na sa akin ang mutya dahil sa akin yan talaga. Tumigil ka, Peter. Oo. Sa ugima mo mismo nakuha ang mutya. Pero ang gabay ang nagpasya. Sa akin niya'y pinagkaloob ang bagay. Sa pilitan ng pagkuha mo, malamang babawiin sa'yo. Huwag mo nang ipilit ang bagay na ayaw sa'yo. Masasaktan ka lang. Huwag mo kong pinagsasabihan. Dahil kapag tinaga kita, siguradong mamamatay ka. Akin na ang mutya. Kung ayaw mo pang makita si San Pedro. Sumugod ng taga si Peter. Pasimple itong inalaga ni Russell. Tinulak niya. Nahulog sa hagdan ng pinsan. Pasalamat ka pa nga eh. Naging mabuti pa rin ang mutya sa'yo kahit hindi mo trinato ng tama. Kung hindi dahil sa gabay nito, malamang pinatay na kita. Sige, mangulit ka pa. Hindi na kita matatansya sa susunod. Sige lang, magyabang ka, Russell. Tignan na lang natin kung makakayanan mo pa ang susunod kong gagawin. Magintay ka lang. Walang ideya si Russell kung ano ang ibig sabihin ng pinsan. Gayunpaman, malinaw na isa itong banta. Nagbigay ng senyales ang mutya, kaya gano'n na lamang ang pagbabantay. Hindi lang lason sa pagkain, lihim na pagbaril, pagtaga sa likod. Hindi lang ilang beses na pagtatangka sa buhay ang ginawa ng pinsan sa paghahangad na makuha ang mutya. Nagkaroon pa ito ng koneksyon sa mga nasa kaliwa. Walang ideya si Russell kung paano ito nagawa. Walang takot na inilantad ni Peter ang sarili. Kasama pa nito ang halimaw. Kung hindi ko man mapapasa kamay ang mutya, mas mabuting mawala na lang yan at mamatay ka. Tignan natin kung malalampasan mo pa yung pagsubok na to. Magkadugo tayo, pinsan. Pero pasensya na. Tuluyan ka ng nilamon ng kademonyoan, Peter. Gumising ka. Hindi yan ang totoo kong pinsan. Alam kong siraulo ka. Alam ko may ugali ka. Pero hindi ka aabot sa ganyang punto. Huwag kang magpadala sa tukso ng demonyo. Sumugod na ang aswang. Nagtataka si Russell kung paano itong napapasunod. Kaso nga lang mababang uri ng aswang ang kalaban. Hindi makasabay sa lakas ni Russell. Mabilis na napugutan ng ulo. Binato pa ito sa pinsan. Nakiusap siya na tama na, pero hindi pa rin nakinig. Tinawag ang iba pang kasama. Meron pang nakatago sa kadiliman. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Sa kabila ng dami ng kasama ng pinsan, lahat sila ay walang nagagawa. Madaling napapatay ni Russell. Tama na, Peter.
Huwag na tayong mag-aksaya ng lakas. Tanggapin mo na lang na binawi sa iyong mutya. Kung naging mabuti ka sana, hindi mawawala ang bagay na to. Hindi sumagot. Kumaripas ng takbo pauwi. Kinutuban si Russell kaya't sinundan. Habang papalapit sa tahanan, palakas ng palakas ang senyales ng mutya. Saktong pagbukas ng pintuan, tatagain na ang natutulog na si Lolo Bunjing. Dali-daling nasaklolohan bago matamaan ng patalim. Nagising ang lolo, hindi makapaniwala sa kaganapan. Dito na hindi nakapagpigil si Russell. Paulit-ulit na sinuntok ang pinsan. Sus Mariosep, ano bang nangyayari sa inyo? Sinasapian na yata kayo ng masamang espiritu. Russell, Peter, tama na yan. Peter, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sabi. Tanggapin mo ang katotohanan. Pakawala ng galit dyan sa kaloob-looban mo, sumusobra ka na. Maging si Lolo Bunjing papatayin mo. Talagang nasisiraan ka na ng ulo. Huwag mo kong pinagsasabihan. Hindi tayo abot sa ganito kung hindi mo pinagkait sa akin ng mutya. Ako nakakita. Ako nakakuha. Kaya sa akin yan. Sa akin! Buong puwersang sinuntok ni Russell sa mukha si Peter. Hindi ito usapin kung sino nakakuha. Ang punto dito, ang makasarili mong hangarin. Nasa iyo na ito, pero kusang nawala dahil dyan sa ugali mo. Naramdaman lang ang bisa, gusto nang maghari-harian. Peter, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng pambihirang kakayahan. Tungkol ito kung sino ang karapat-dapat. Mahabang katahimikan ang namayani. Si Lolo Bunjing, hindi makapaniwala na umabot sa ganitong punto ang apo. Lihim na sinisi ang sarili dahil sa nakaugaliang pagkukwento tungkol sa ugima. Nakaisip ng kung ano-ano ang mga binata, dahilan para magkagulo ang pamilya. Nang mapansin ni Russell ang reaksyon ni Lolo Bunjing, kagad sinabihan na hindi ito ang may kasalanan, na para bang nababasa ng binata ang tumatakbo sa isipan. Pinalipas ni Russell ang panahon. Pinagmamatyagan ang kilos ni Peter. Sa kabutiang palad, unti-unting tinanggap ang katotohanan. Nang mapagtanto ang pagkakamali, kagad humingi ng tawad. Matapos ang pagpapatawad, ito pa ang unang sumuporta sa kanya. Nagdadalawang isip si Russell ng una dahil baka isa itong pakulo. Pero nang maramdaman ang dalisay na intensyon na makabawi sa pagkakamali, hinayaan niya itong maging tagahatid ng balita sa kababalagang nangyayari sa lugar. Palihim silang kumilos, sumasaklolo ng patago. Hindi hinahayaang may makakilala sa kanila kahit ang mga biktimang tinulungan. Dumaan ang panahon, naging biyasa sa panunugis ang magpipinsan. Hindi to sekreto kay Lolo Bunjing. May ideya ang matanda sa kanilang ginagawa. Siya rin ang naghahasa ng patalim na ginagamit ng mga binata. Ang tumatak sa isipan ng lahat ng taga-baryo. Isang uri ng nilalang ang palaging nakikita tuwing gabi. Ito ang tumutulong sa kanila. Isang uri ng nilalang na ang hugis ng katawan ay mula sa tao, pero ang kanyang muka ay maihahalin tulad sa isang kambing. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa manlalason kontra mambabarang. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lloyd. Taong 1987, Zamboanga. Kilala bilang manlalason ng hayop itong si Mar. Magsasaka ang madalas sa kliyente. Silang paulit-ulit na pinepeste ng iba't ibang hayop ang taniman. Malakas tuwing kasagsagan ng pagtatanim. Matumal kapag tag-ani. Dati tulong lamang ito, pero magmula nang makatanggap ng pera bilang bayad, ginawa ng negosyo. Mababa ang kanyang singil. Sigurado ang serbisyo kaya maraming pumapatol.
Isa sa suki ni Mar ay si Don Kalinga. Si Mar lang ang nagtawag dito ng Don dahil isa itong negosyante at magarang manamit. Nagmumukha pang senyor kapag nagkorbata. Ilang hayop at insekto na ang pinapapatay nito sa kanya sa pamamagitan ng lason. Merong malawak na taniman sa kabilang bayan at dahil wala masyadong nagbabantay sa gabi, dito napipinsala ang negosyo. Iho, dating gawi Yun pa rin ang gusto ko. Babayaran kita at ikaw na ang bahala sa mga peste doon sa taniman ko. Kakatanim ko lang noong nakaraang araw Hindi kasi madaan sa simpleng pagtaboy. Kaya sige, pakuluin mo na ang sikmura. Wika ni Don Kalinga. Wala pong problema basta magkasundo tayo sa ibabayad Kagaya noon, bawat ulo ang kwenta. Tugon ni Mar. Nagugustuhan ko ang ugali mong yan. Ugali ng isang negosyante. Maniniguro sa bayad bago magbigay ng serbisyo. Huwag kang mag-alala. Negosyante din ako. Kaya hindi kita lolokohin. Napangiti na lamang si Mar. Matapos bumalandra ang sobrang kapal na laman, kagad itong tinago. Malaki ang bayad mo Mukhang marami akong kakataying hayop. Kailan mo gustong mangyari? Ngayong gabi, bibigyan lang kita ng ideya. Isang aso ang madalas nakikita tuwing madaling araw. Napakalaki ng aso, kulay itim pa nga Hindi pang karaniwan. Kasi ayon sa mga nagsasabi, parang bolang apoy daw yung mata. Mahaba din yung pangil kumpara sa ordinaryong laki. Tapos nagtataglay ng napakatapang na amoy. Ilan na sa mga tauhan ko nasaktan dahil sa hayop na yon. Yung isa, pinadala pa sa ospital kasi parang umabot sa utak yung kamandag Ikaw na ang bahala. Alam kong kaya mo yan. Tumango si Mar. Kapag ganito, ginaganahan siyang magtrabaho. Isa sa nagpapainganyo ay ang makarinig ng kakaibang sitwasyon, katulad ng paglalarawan ni Don Kalinga sa aso. Kinagabihan, pumuslit si Mar sa bakod ng taniman ng Don. Hindi pa gaanong malalim ang gabi, kaya may naabutan siyang nagbabantay. Kilala nila ang isa't isa dahil matagal na rin sa paninilbihan ng binata. Sinalubong siya nito. Kuya Mar, magandang gabi po. Manlalason na naman po kayo mabuti po kung ganun. Nitong mga nakaraan kasi kung ano-ano yung pumapasok dito sa lugar Nananalasa sila ng pananim. May bakod naman pero ang dali nilang makahanap ng malulusutan tapos kapag madaling araw, may kakaibang nilalang nalilitaw. Kapag nakita mo yon, kuya, siguradong manginginig ang laman mo. Sa tingin ko pa nga hindi aso yun Aswang na yata. Huwag kang mag-alala. Ililigpit ko lahat yon ngayong gabi. Anong oras na Hindi ka ba magpapahinga? Tugon ni Mar habang hinahanda ang mga gamit sa panlalason. Total nandito na po kayo. Sasamahan na lang kita. Hanggang mamayang madaling araw ka po ba, kuya? Oo. Bala ko makita ang sinasabi mong kakaibang aso. Mabuti pang tulungan mo ko ipwesto mga bao. Mahigit 30 bao ang inilatag sa magkaibang pwesto. Ito ang magsisilbing lagayan ng pagkain na may halong lason. Pagkatapos ng lahat, pumasok sa kubo ang dalawa. Tahimik na nagmasid sa paligid. Walang buwan sa gabing iyon, pero dahil may nakatarak na mga sulo sa taniman, kahit papano naaaninag ang mga bagay-bagay. Hindi naglaon. Nagsimulang gumalaw ang bakod sa kawayan. Nagiba ang ilang bahagi matapos banggain ng asong gubat. Nagkarambola sa taniman mismo. Naararo ang pananim. Gayunpaman, nang mapansin ang pagkain sa bao, natakam ang mga ito. Dali-daling kumaripas nang maramdaman ang pag-epekto ng lason. Tawang-tawa si Mar. Kontentong-kontento sa nasaksiyan. Subalit kabaliktaran naman ang binatang si Lloyd. Nakasimangot habang kumakamot sa ulo. Oh, bakit ganyan naman yung itsura mo?
Hindi ka ba natutuwa na may kalalagyan na yung mga asong gubat na perwisyo? Masaya naman ho, pero giniba na naman kasi yung bakod eh. Ako na naman ang magkakandaw-gaga sa pagpunta dun sa bundok para manguha ng kawayang ipapalit. Nakakatakot pa naman dun, malapit sa bahay ng mambabarang. Mambabarang? Meron ba nun sa lugar natin? Ngayon ko lang narinig yan ah. Meron ho. Yung kaibigan ko nga na nagkamali sa pagbato, sinumpa kaagad eh. Ayun, tumakbo sa manggagamot para humingi ng saklolo. Napalingon sa direksyon ng bundok si Mar. Ngayon lang narinig ang tungkol sa mambabarang. Nagkipit balikat na rin dahil kung tutuusin, isang beses palang nakaakyat sa bundok na yun. Maraming taon na ang nakalipas. Binalik ang atensyon sa panlalason. Nilagyan uli ang bakanting bao. Nang masipat ang dambuhalang figura ng aso sa unahan, dali-dali siyang hinatak ni Lloyd papasok ng kubo. Sumenyas pa ito na huwag mag-ingay. Pinatay pa nito ang gasera para hindi maagaw ang atensyon ng nilalang. Naglakad sa kabuang taniman ng aso. Walang pakialam sa maaapakan. Inararo lahat ng madadaanan hanggang sa kalahati ang napinsala. Inaninag ng mabuti ni Mar ang nilalang. May wangis ng aso pero matitingkad ang magkabilang tenga. Nakatayo ang buntot. Nanlilisik ang mga mata na parabang apoy. Mahaba ang pangil. Malakas ang presensyang nagtataglay ng matinding samyo. Lumilikha ng ingay na parang asong nakahanda sa pagsunggab. Huminto ito sa kinalalagyan ng bao. Napangiti si Mar nang makitang inubos ang laman ng bawat bao. Dumiretso ito sa pag-alis pagkatapos. Nakita mo yun, Lloyd? Hindi mo na makikita yung asong yun bukas o kahit kailanman. Tutumba na lang yun kung saan. Wala ka lang dapat katakutan. Pero paano kung hindi tumalab yung lason, Kuya Mar? Palay natin matibay yung sikmura ng halimaw na yun. Sa tingin niyo ba? Aswang ba yun? Parang aswang kasi. Binalikan ni Mar sa isipan ang itsura ng nilalang. Kaso hindi masabi kung aswang. Kung ganito ang pag-uusapan, tikom ang bibig dahil hindi ganon kalawak ang kaalaman. Ang alam niya lang na aswang, manananggal at uri ng impakto. Pagkatapos sa taniman ni Don Kalinga, dumiretso sa kabilang lupain ang manlalason. Humingi ng tulong ang kaanak dahil nasalanta din ang taniman. Ang reklamo, dambuhalang aso ang pabalik-balik ilang gabi na ang nagdaan. Nang ilarawang mabuti, umakma sa nilalang na nakita doon sa balwarte ng Don. Kinutuban siyang malawak ang sinakop na taniman ng halimaw. Wag ho kayo mag-alala. Hindi na babalik ang asong yun dahil nilason ko kagabi. Wag yun na hong isipin. Wala na ho yun. Wika ni Mar. Gayunpaman, ginawa pa rin ang sadyang panlalason sa lugar. Habang nagpapalipas ng oras sa duyan sa bakuran, napaisip ang binata sa dambuhalang aso. Kung ikukumpara ang tindig nito, aabot sa dibdib. Para bang kalabaw ang laki. Kagaya ni Lloyd sumagi sa isipan na baka aswang. Iniwanan na rin ang pansin. Hinanda na ang mga gamit sa susunod na kliyente. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, kumatok na sa pintuan si Lloyd. Kabadong-kabado, namumutla na parabang nakakita ng multo. Hinayaan niya muna itong kumalma bago kinausap. Ilang demonyo ba yung humahabol sa'yo? Namumutla ka, oh. Wala ka pang tsinelas. Kuya Mar, tama ang hinala ko. Hindi tinabla ng lason yung aso. Nakita ko siya uli kanina pero sa pagkakataong ito mas galit eh. Winawasak lahat ng nakikita niya doon sa taniman. Pati yung kubo niyanig niya eh. Mabuti na lang nakatalon ako sa bintana. Tumakbo na ako papunta sa'yo. Nakakatakot yun, kuya. Damang-dama ang panginginig ng binata. Kagad binigyan ng tubig dahil nagsimula na ring mamutla. Balak sanang punta ng taniman para makita ang halimaw.
Kaso nga lang hindi na naabutan. Pinatuloy niya muna sa kanila ang binata. Nang sumapit ang hapon, sinamahan pabalik sa taniman ni Don Kalinga. Naroon ang matanda pagdating. Inutusan ang iilang tauhan na ligpitin ng kalat. Dito napagtanto ni Mar ang lala ng hagupit ng dambuhalang nilalang. Iho, mabuti nandito ka na. Tignan mo yung ginawa ng pesteng yun, no? Akala mo kalabaw ang nag-araro. Lahat ng pinain wasak, pati ang bakod. Magsisimula na naman ako sa umpisa. Wala ka bang mabisang lason para doon? Yung pinakamabisa para mamatay ka agad. Napailing na lamang si Mar. Inakalang nagtagumpay sa pagligpit. Yung pala, mas matibay ang sikmura ng nilalang kaysa sa lason. Doon na rin siya nagpalipas ng gabi. Gustong makita sa pagkakataong ito ang aso para mapagmasdang mabuti at malaman ang susunod na hakbang. Hindi nagtagal, nanalasa muli ang nilalang. Ang kaso, dumiretso kagad sa kubo kung saan naroon si Mar at Lloyd, maging si Don Kalinga. Nayanig ang kubo. Kinasakagad ng matanda ang pistolang hawak sabay paputok. Swerte namang natamaan sa bandang tenga, kaya kumaripas ng takbo. Sinunda ng tingin ni Mar kaso hindi nakita ng malinaw sa bilis ng usad. Gayunpaman, parehong nakahinga dahil nakaligtas sa hagupit nito. Nang makita ng binata ang reaksyon ng nilalang matapos matamaan ng bala, may sumaging ideya. Humingi ng permiso kay Don Kalinga na gamitin ang armas na nakalagay sa kubo. Pumayag naman ito pero limitado ang bala. 5 lang ang meron. Kinuha ito ni Mar. Dinala pabalik ng tahanan. Naging maingat siya dahil malaki ang baril. Dali-daling trinabaho ang bala. Hinaluan ito ng lason. Nang matapos, nagpasama kay Lloyd sa pagbabantay ng taniman. Sa muling pagsapit ng gabi, wala nang naligaw na aso, maliban na lamang sa iniintay na halimaw na nagtatago sa wangis ng isang dambuhalang aso. Hindi nagtagal. Naagaw ang atensyon ni Mar nang mamataan ang nilalang sa hindi kalayuan. Bukod sa halimaw, meron itong kasamang tao. Hindi lamang makilala kung babae o lalaki dahil sa suot. Ipunesto ang armas nang magsimulang humakbang ang halimaw. Tutok na tutok. Nakahanda ang daliri sa pagpihit ng gatilyo. Kaso nagulat nang biglang mawala. Nasaksiyan ng paglaho na parabang biglang binura ng hangin. Hindi nagtagal. Lumitaw uli pero sa puntong ito, sa kanya na nakatingin. Otomatikong napihit ang gatilyo. Hindi tumama. Nayanig ang kubo hanggang bumaliktad. Sa muling pagpasok, sumapul sa binti dahilan para magpakawala ng nakakakilabot na ungol. Paika-ikang tumayo. Babarilin pa sana ni Mara nang mapansin ang tao sa kalayuan. Nakataas ang palad nito sa hangin. Banayad ang pagwasiwas. Bumubuka ang bibig. Ang sunod na napansin ay ang pag-ikot ng paningin. Nang balikan ng mga ito ay tuluyang naglaho. Nang mga sumunod na araw, nagpahinga muna si Mar. Hindi na rin tumanggap ng kliyente dahil tumaas ang lagnat. Mabuti na lamang sumama sa kanya si Lloyd, kung kaya't kahit papano may nag-aasikaso. Humupa ang lagnat, pero pinalitan ng pamamanhid ng binti. Hindi siya makatayo o makagalaw. Dahil kapag susubukan para may tumutusok sa tagiliran, napailing na lamang dahil maging siya napapatanong sa kaganapan. Magpatingin na kaya tayo sa manggagamot, Kuya Mar? May kakilala si Mama. Baka matulungan ka niya. Hindi na. Mawawala din to. Ilang gabi na ako nagpupuyat eh. Walang sapat na tulog, kaya ito ang resulta. Huwag kang mag-alala. Dahil ikaw nag-aalaga sa akin, babayaran kita. Kuya, hindi naman kita ipapatingin sa manggagamot kasi ayaw kitang alagaan. Nag-aalala ko kasi baka mamaya,
Iba na ang nararamdaman mo. Uso pa naman yung misteryosong sakit. Sa kabila ng panghihikayat ng binata, tumanggi si Mar. May problema sa mga manggagamot. Kahit matagal nang namatay ang may atraso sa kanya. Pinagamot niya noon ang sakit ng ina. Pero sa halip na gumaling, pinalala ang kondisyon dahil kasabwat ang mambabarang na nang biktima sa magulang niya. Magmula noon, nawala na ng tiwala sa mga manggagamot. Pagkatapos ng pamamanhid ng binti, kondisyon ng tiyan ang ininda. Nagtataka si Mar dahil kaunti lang naman ang kinain pero palaging busog. Kung aalogin ang tiyan, halos marinig ang tubig sa loob. Sa tuwing iihi naman siya, marami ang inilalabas, aabot ng 1 tabo. Binaliwala ito ni Mar, ipinagpatuloy ang binabalak sa asong gubat. Sa puntong ito, hindi na siya sa taniman nag-abang, kundi sa direksyon kung saan palaging namamataan ang halimaw. Sa taas ng puno siya pumwesto, pero habang naroon, nagsimulang sumakit ang tiyan. Dali-daling bumaba. Naglabas ng maraming tubig. Hindi naglaon, bumaling ang atensyon sa paglitaw ng aso. Nang makatsyempo ay dali-daling pinaputukan. Tinamaan ito sa buntot. Sunod na putok ay dumiretso sa noo. Susugod sana ito sa kanya, pero napigilan ng bala. Bumagsak. Mulat ang mga mata. Nakatutok ang baril habang sinusuri ng tingin. Nang masiguradong patay na, saka lang nakahinga. Sinamantala ang pagkakataon, pagmasdang mabuti sa malapitan. Nagsimulang tumapang ang amoy. Labis ang pagdurugo ng sugat. Yuyuko na sana para mas makita ng mukhaan. Kaso may ingay sa paligid na umaagaw ng pansin. Tinignan ng bawat direksyon habang nakatutok sa unahan ng baril. Kinakabahan na siya. 1 bala na lamang ang natira. Nang kinutuban sa ingay na parang umiiyak na biik, idagdag pa ang alingasaw. Dali-daling umatras. Hindi kayang isugal ang buhay kung ang makakarap ay mas mabangis pa sa asong mga napatay. Matapos ng insidenteng yun, nabawasan ang iisipin ni Mar. Ang problema ay ang kondisyon niya ngayon. Sa paglipas ng araw ay unti-unting lumalaki ang tiyan na para bang buntis kung titignan. Wala naman siyang nararamdaman maliban lang sa pagtataka kung bakit ganito ang kinalabasan ng tiyan. Kapag aalugin, tubig ang maririnig. Kasabay nito ang pagkapa ng maliit na bukol sa bandang ibaba. Nang ihambing sa isang bagay ay parang maliit na palaka. Sinilip sa salamin. Hindi makapaniwala sa nakumpirma. Isang maliit na palaka na animoy hindi makalabas sa loob. Hindi naman gumalaw, parang sinadya sa kinalalagyan. Samot-saring ideya ang pumasok sa isipan. Nahihiya siyang lumabas dahil sa kondisyon. Nang hindi na kayang pigilan ang damdamin dahil sa labis na pag-iisip. Nakagawa ng bagay na lalong nagpalala ng kondisyon. Sinubukang alisin ang palaka sa pamamagitan ng paghiwa. Subalit maraming dugo ang nawala. Hindi pa rin maalis. Saka lamang tumigil ng makaramdam ng panghihina. Naabutan niya si Lloyd sa ganong sitwasyon. Agarang pinigilan na magtawag sana ng tulong. Mas pipiliin ni Mar na ilihim ang nangyayari kaysa maging pulutan ng tsismis. Kuya, huwag ka naman ganyan. Ang kailangan natin ngayon ay magamot ka. Huwag mo nang isipin na pag-uusapan ka ng ibang tao. Unahin natin yung kaligtasan mo. Hindi na kailangan. Bubuti rin ang kalagayan ko. Kailangan ko lang ng halamang gamot at saka sapat na pahinga. Bakit ka pa bumabalik dito? Ano bang sadya mo? Napansin ko yung kondisyon mo eh. Kaya naisip ko na parang may mali. Tama nga ako kuya. Pumunta na kasi tayo sa manggagamot. Wala namang mawawala eh. Hindi nga sabi. Mamamatay na ako.
Huwag lang ako masuri ng sino mang manggagamot. Akala mo kung sino sila naghihimala eh. Meron sa kanila nagpapanggap na tagasalba ng buhay. Yung pala, kasabot din. Napabuntong hininga na lamang si Lloyd. Kahit anong gawin ay ayaw magpatingin. Nanatili siya sa tabi para kahit papano makatulong. Nagtiyaga si Mar sa mga dahon. Tinapal sa tiyan. Nagbabaka sakaling humupa ang kalagayan. Subalit habang lumilipas ang araw, palala ng palala ang kondisyon. Ang kanang tenga ay nabibingi. Nagising na lang siya na hindi makarinig ang bahaging ito. Swerteng hindi naapektuhan ng kabila. Ang tiyan naman, lalo na ang parteng hiniwa, hindi matigil sa pagdurugo. Kumikirot ng kumikirot. Lalong nairapan sa pagkilos. Daig pa ang 9 na buwan na buntis sa laki ng umbok ng tiyan. Unti-unti na rin siyang nanghina. Hindi na kayang gumalaw ng walang nag-aalalay. Si Lloyd sa kabilang banda, gusto nang magtawag ng manggagamot. Nang makatsyempo palihim na naghanap. Sakto namang may nakasalubong. Isang matandang babae na may dalang bayong at buslo na puno ng ugat at halamang gamot. Nagtanong na pag-alamang manggagamot. Nagpakilala sa pangalang Bising. Sinuri ang kondisyon ni Mar na parang estatwang nakaratay na lamang sa banig. Mulat ang mga mata na nakatitig sa kawalan. Tinapalan ng kung ano-anong dahon ng tiyan. Ang nagdurugong sugat ay pinatigil. Nilapatan ng gamot. Inutusan si Lloyd, pakuluan ng binigay na ugat. Ang tubig ay pinainom sa pasyente. Sa kabutiang palad humupa ang kalagayan. Habang nagpapahinga si Mar, kinausap ng binata ang manggagamot. Manang, ano po bang sakit ng kuya ko? Bigla na lang siya nagkaganyan eh. Iha, hindi bang karaniwan ang iniinda ng kuya mo? Ang pinagdudusahan niya ngayon ay barang. Malakas siyang sumpa pero huwag kang mag-alala. Nagawan ko ng paraan. Yung natirang tubig sa pinakuloang ugat, ipainom mo sa kanya. 1 baso kada araw. Sa oras na maubos, kagaling ang kapatid mo. Hindi ko naman ho siya kapatid. Kuya lang ang tawag ko sa kanya. Magkano ho bang ibabayad ko sa inyo? Hindi kailangan ng salapi, iho. Sabihan mo na lamang ang kuya mo. Nabawas-bawasan ang pagkalat ng lason dahil hindi lang asong ligaw o asong gubat ang napeperwisya, pati na rin ang ibang nilalang na hindi naman sanang intensyong manakit. Sige ho. Sasabihan ko po si Kuya Mar para maimasmasan siya. Nga po pala, sigurado po ba kayo na hindi magbabayad ng serbisyo? Hindi na. Nagsimula nang magbayad ang kuya mo. Sige na, mauna na ako. Bantayan mo na lamang siya. Ipainom ang pinakuluan hanggang maubos para mabilis ang pagkaling. Nasundan na lamang ng tanaw ni Lloyd ang naglalakad na matanda. Wala siyang ideya sa katauhan nito, maliban sa pinakilalang pangalan. Kumabog ang dibdib sa sinabi nito na hindi lubos maunawaan. Gayunpaman, inisip na baka ganun talaga magsalita ang matanda. Nagkipit balikat na lamang. Sa pagdaan ng araw, ilang baso ng pinakuloang ugat ang naubos ni Mar, kaso wala siyang maramdamang pagbabago. Ganun pa rin ang kalagayan. Hindi siya makatayo. Malaki pa rin ang tiyan. Nakaramdam lang ng ginhawa nung sinuri ng manggagamot. Inutusan si Lloyd na tawagin ng matanda para magpatingin uli. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Lloyd. Kasi nung lumabas para hanapin ang manggagamot, bigla na lamang itong namataan sa unahan. Ganon pa rin ang suot na para bang hindi nagbibihis. Maging ang dalang ugat at talamang gamot, pareho din nung una. Gayunpaman isinantabi ang bagay na ito para unahin ang kalagayan ni Mar. Muling nakaramdam ng ginhawa ang binata. Nakiusap pa na manatili muna sa bising at gamutin siya oras-oras. Kaso hindi ito pumayag dahil aniya, marami ding aasikasuing mahalagang bagay.
Nag-alok pa ng pera si Mar, kaso hindi nadaan sa ganung paraan. Iho, hanga din ako sa kuya mo. Siya pa itong may ganang humingi ng tulong. Sa tao pa kung kanino siya nagkasala. Ganyan talagang napapala ng taong mahilig makialam sa buhay ng iba. Sinadya man o hindi. Malinaw na malinaw ang intensyong pumatay. Nagtagumpay siya, kaya wag sana magsisi kapag siningil ang maling gawain. Ho? Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. May usapan ba kayong hindi natapos? Pwede niyo pong balikan si Kuya Mar. Manang? Manang? Kinabahan si Lloyd. Naglaho bigla ang matanda. Nalingat lang siya sandali, pero nawala na ito. Pagbalik ng tahanan, naabutang nangingisay si Mar. Dali-daling pinainom ng huling baso ng pinakuloang ugat. Saktong naubos, humupa ang kalagayan. Pero nang iwanan sandali, wala nang buhay ng balikan. Ang nakakagulat pa, nang ihanda na ang katawan para sa burol, kinausap si Lloyd ng doktor at nagtanong kung paanong nakapasok sa katawan ng yumao ang pares ng makamandag na palaka. Wala siyang maisagot dahil wala siyang alam. Nang magtanong sa ina, ang hinuwa nito ay barang. Napalunok ang binata sa narinig. Hinanap ang manggagamot na si Bising, kaso saan mang sulok hagilapin, hindi matagpuan. Natapos na lamang ang araw ng paglibing, wala pa ring ideya kung saan mahanap. Hanggang sa lumipas ang panahon, oras para malaman ang katotohanan, nagtatrabaho pa rin si Lloyd kay Don Kalinga. Nautusang manguha ng kawayan ang binata dahil natatakot umakyat ng bundok. Nagpasama sa kaibigan. Maingat ang dalawa dahil minsan ang nabiktima ng mambabarang ang kasamang si June. Habang namumutol, hindi maiwasang pag-usapan ng tungkol dito. Inilarawang mabuti ni June ang itsura ng mambabarang. Mukhaan niya itong nakaharap nung araw. Hindi makapaniwala si Lloyd dahil ang pagpapaliwanag ay umakma sa taong naiisip. Hindi nagtagal, hinatak siya palayo ng kaibigan para magtago. Habang nasa ganong posisyon, tinuro nito ang dumaang matanda na pinangalanang mambabarang. Namutla si Lloyd dahil walang iba kung hindi si Bising, ang nagpanggap na manggagamot ng yumaong si Mar. Nung nakapasok ako sa tahanan niya, nakita ko may dambuhalang aso na kulay itim. Nanlilisik ang mga mata, mahaba ang pangil. Nagtataglay ng amoy na sobrang tapang. Mabuti na lang, hindi yun ang nakaharap ko dahil kung oo, matagal na sana akong patay. Pero yung pambabarang na matanda sa akin, grabe ang pagdurusa ko. Sa kabutihang palad naman, nadaan ng albularyo sa pakiusap, kaya kinalas kagad ang sumpa. Grabe, kinilabutan ako. Bilisan na natin. Umalis na tayo pagkatapos. Ang katotohanang natuklasan ang naging dahilan ng panghihina ni Lloyd. Nagtagpi-tagpi lahat ng kaganapan. Ang aswang na perwisyo sa taniman, pagmamay-ari nito. Dito lang napagtanto ni Lloyd ang iniinda noon ni Mar. Una, pamamanhid ng binti kung saan unang tinamaan ng aso sa sandaling binaril. Kasunod, ang pagkabingi ng magkabilang tenga. Sa parting ito tinamaan sa ikalawang pagkakataon ang nilalang. Panghuli ang tiyan na naging dahilan ng kamatayan. Kagayang-kagaya kay Mar, lumobo ang tiyan nito. May palaka sa loob na siyang kinargahan ng sumpa. Nagsisi ang binata dahil naisipan pang magtawag ng manggagamot. Ang dumating ay huwad. Ang buong akala'y makakatulong sa kondisyon. Bukod dito, binigyan niya ng pagkakataon si Bising na makalapit kay Mar. Matulungang matagumpay ang binabalak. Kahit sabihin pang wala siyang alam, para sa kanya hindi ito sapat na dahilan para makatakas sa katotohanan na siya ang may kasalanan. Sa paglipas ng panahon, hinikayat ni Lloyd ang ina na lumipat ng tirahan. Kinakabahan siya sa kanilang kaligtasan
dahil ilang beses nang nakakasalubong si Bising. Ayaw mang isipin pero kinukutuban. Sa kabutiang palad naging payapa ang pamumuhay sa bagong nilipatan. Malayo sa iisipin, malayo kay Bising. Dito rin nagsimula ang panibagong buhay. Gayunpaman bilang pagbawi, idinaan sa pag-alala at pagdalaw sa Puntod ni Mar. Sa ganitong paraan, unti-unting mabayaran ang pagkakasala na minsan niyang inimbita ng mambabarang na may alaga na dambuhalang aso.